Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Matapos ang kanyang pagkapanalo bilang kinatawan ng Akbayan Party List, agad siyang napabilang sa komposisyon ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayong tanghali, makakasama natin siya para bigyang linaw ang publiko sa kasalukuyang status ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo at ilang mga pananaw sa sistema na umiiral dito. Ako po si Rose Babiera at ito ang Point of View. And today we have Akbayan Party List Representative Congressman Chel Diokno. Magandang tanghali po and welcome to our program. Ay, magandang tanghali, Rose, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayan, we're gonna go straight into it. Warm up po muna tayo, Kong. With your newly assumed office, can you tell us more about this? And ano po yung mga, you just attended the executive course of legislation. Did we learn something new there? And have we settled sa ating bagong opisina? Yes, ang dami namin natutunan sa aming neophyte orientation. At ito ay talagang sabihin natin bagong yugto sa aking buhay. Marami tayong kailangan rin matutunan kasi iba rin yung court na experience ko sa experience sa Kongreso. Kaya ako ay excited, medyo hit the ground running tayo. At marami kaming mga plano at mga gustong gawin. Alright. We'll briefly talk about yung pong mga plano na nabanggit ninyo. But I'm gonna go a little backwards. Alam ko po na napag-usapan nyo na to before, post-elections. Representative Sendanya said na yung pagkapanalo ninyo ng Akbayan, malaking contribution dito ay yung mga kabataan, the voters demographic. But one last time, tatanungin ko lang po ulit, ano po yung bago na dinala ninyo ngayong election? You've been running for past elections. But what is it that you brought na talagang na-pick up ng mga youth na sinasabi niyong malaking ambag sa inyong pagkapanalo? Was it the messaging? Was it the usage of social media? What was it this time? May ikikwento ko sa inyo. Nung una akong tumakbo ng 2019, nakakatanggap ako ng mga sulat mula sa mga 12 and 13-year-olds. At ang sabi nila, karamihan ang sabi nila, hindi pa kami pwedeng bumoto, pero sinabi namin sa aming magulang na iboto kayo. And then in 2022, yung mga 12-year-olds na yan ay mga 15 or 16 years old na sila. Hindi pa rin sila nakakaboto, pero sila naman yung pumupunta sa mga rally noon. Gumagawa ng mga poster, mga placard, gano'n. Ito lang, marami sa kanila ay first-time voter itong ngayong 2025. Taon. And ito na yung pagkakataon nilang matagal na nilang iniintay. And I think it made a big difference because ang sabi ng isang nakita kong pag-aaral, yung Gen Z voters natin noong 2022 ay nasa 6% lang. Ngayong 2025, umabot na sila ng more than 20%. So malaking jump yon. And I think it was reflected also in the first of all, yung voter turnout na napakataas. And second, yung mga nakuha na namin na mga boto sa Akbayan. Nakita po natin na uma-action yung mga kabataan. Okay, so moving forward, as a quote-unquote neophyte po sa Kongreso, do we already have priority bills o mga batas na naisip nyo na isususog ninyo sa 20th Congress? Yes, unang-una, syempre, ang Akbayan ay isang multi-sectoral organization. Marami kaming inaakbay ng mga iba't ibang mga sektor. At kailangan talaga natin alagaan ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya ang agenda namin talagang nakasentro sa mga pangangailangan at sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Kaya kami ay naghain na ng, for example, sa youth sector, nag-file kami ng kontra isugal bill, pati yung STRAW or Students' Rights and Welfare Bill. Dahil talagang sa tingin namin, kailangan natin maprotektahan ang ating kabataan. Isang malaking issue dyan, yung education, pero issue din yung napakadaling mawala ang pera online sa ganyan-ganyan lang, nawawala na sa yung sugal. accessibility po sa sugal.
So, ito po bang mga batas na ito, has this been something na noon pa, bago pa kayo maging kongresista, talagang parang nandyan na inaantay nyo na lang yung opportunity din talaga? Yung straw bill ay andyan na yan. Na-file na yan in previous congresses. Yung kontra isugal, ay yun talaga ay nangyari dahil sa naging outcry ng Itong publiko. mga nakaraang Oo. buwan. Opo. At yung mga nakikita namin sa mga chat ng mga kabataan na talagang na-addict sa gambling. Kaya ang tingin namin, kailangan siyang i-file agad. Alright, so we're gonna go sa case at hand po natin, which is the impeachment. You've been known to make contents na talagang inilalapit sa publiko yung mga legislative discussions or issues na binabahagi nyo yung mga batas at karapatan ng mga tao sa paraang maiintindihan ng marami. So let's talk about the impeachment like how you would talk about it in TikTok. Pero let's go past yung mga basics po. I think yung mga marami na po sa atin ay talagang nabubugbog na ng mga basics with impeachment. So let's talk about how the impeachment is really rolling out ngayon po. A political analyst na nakasama na po natin sa programa once said na ang impeachment po ay isang constitutional process na highly politicized. And true enough, sa mga sentimento po ng publiko, especially to the Duterte supporters, iniisip nila na parang pinagkakaisahan yung isang politiko dito sa impeachment. Pero can you give us a general view kung bakit ba tayo nandito? At bakit ba mahalaga itong impeachment sa bawat Pilipino? Kasi ang marami po iniisip ay parang sa ilang mga politiko lang mahalaga yung usapin ng impeachment. Pero bakit po ba mahalaga para sa Pilipino na mapanagot si VP Sara sa mga alleged na mga nilabag niyang batas? Isang bagay na nirereklamo natin lahat ay yung pagkukulang natin sa pananagutan, yung bang issues of accountability. Kaya nung ginawa yung 1987 Constitution, naglagay tayo ng hiwalay na provision para sa public accountability. Doon nakapasok yung impeachment. At ang purpose ng impeachment talaga ay para sa mga matataas na opisyal na ito yung paraan para mapanagot sila kung sakasakaling mapatunayan na meron silang ginawang talagang seryoso na mga sala. Kaya ang grounds ng impeachment halimbawa, betrayal of the public trust, culpable violation of the Constitution, treason, kasi yun yung pinakahinios, pinakaseryoso mga krimen na magagawa ng isang mataas na opisyal. Simple lang naman ang proseso ng impeachment. Ang dadaan muna yan sa House of Representatives. Ang House ay parang prosecutor yan, parang DOJ yan. Pagka naisalang na nila at sa tingin nila sapat ang ebidensya para i-file ang isang verified complaint, isa-file nila ngayon yan sa Senado na ang Senado ay parang korte. At kaya natin tinatawag na mga senator judge ang mga senador pag may impeachment at tinatawag din natin ang Senate hindi na bilang Senate kundi bilang impeachment court. So yun yung struktura ng ating konstitusyon. At ang layunin nun palagi ay mayroong pananagutan kung sakasakaling mapatunayan yung sala. So, let's go how the impeachment is proceeding, if may progress po. So, ano po ba yung epekto nitong recent movements and motions, lalo na yung pagremand ng Senate sa articles of impeachment, yung pagbabalik nila nito sa Kongreso? Ano po yung epekto nito in the entirety of the impeachment trial? Sabi po ni Senator Risa na it derailed or even sharply statement, sabi niya, it killed the impeachment. Kung i-explain niyo po ito sa normal na tao, ano po ba yung naging epekto nitong pagremand na ito? Well, simple at malinaw ang nakalagay sa ating saligang batas. Basta't meron na pinadalang verified complaint ang Kongreso sa Senado na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House. Which is meron po. Meron yan. Ituturing na yan bilang articles of impeachment. Yung articles of impeachment, yun yung kung sa kaso sa criminal case natin, Mga specifics charges po ito, yun, yung opo. information. Pag naituring na siya na articles of impeachment, ang nakalagay sa konstitusyon, ang utos niya, ay agad-agad magkaroon ng trial. Ngayon, anong ibig sabihin ng trial? Para sa aming mga abogado, ang trial ay yung paghaharap ng ebidensya. Doon natin inuupo yung mga testigo, pinagtatanong sila, and then doon din natin hinahain yung mga exhibits o ebidensya ng bawat panig.
So both sides ay mabibigyan ng pagkakataon na ipresenta yung sarili nilang mga hawak na ebidensya at ang maghuhusga, hindi lang naman ang mga senator judge, kasi pinapanood natin lahat ang impeachment, kaya ang naghuhusga ultimo ay ang sambayan ng Pilipino. Alright. So, may mga motion po tayong nasaksihan nitong mga nakaraang linggo o buwan. Yung isa po sa mga specific questions ko lang, can a senator judge unilaterally move for a dismissal of an impeachment? Kaya niya po bang gawin yun as a senator or judge? Para sagutin yon, dalawa ang titingnan natin. Unang-una yung Constitution at pangalawa yung rules ng impeachment na inapprove ng Senate. Ngayon, kung sa Constitution natin titingnan yan, wala nakalagay na gano'n. Na pwede Oo. gawin yun ng isang senator judge? Yes. At in fact, ang oath ng isang senator judge ay dapat maging patas yung kanyang paghawak ng kaso. Yung sa rules of impeachment naman, wala rin tayong nakita doon. At in fact, ang issue kasi dyan ay kung manggagaling sa isang senator judge ang isang motion na ganyan, baka naman sabihin ay hindi na siya objective at impartial. So, yan yung mga issue na sana naiwasan kung naituloy na yung trial. Total, at the end of the day, ano man sabihin natin sa procedure, ang magiging batayan nila ay yung ebidensya na ipepresenta. Alright. So, ito pong, they cannot, yun nga po, move for the dismissal. This is before and during the trial. Yan ang reading ko, ha? Yan ang Opo. aking paniwala at pananaw. While when we speak of a trial, it requires that evidence is presented and then after that, pagkasabihin ng prosecution, wala na po kami ebidensya. Pag sinabi ng defense, wala na rin kami ebidensya. Doon na maghuhuga. Dapat mag-decide. Kung gusto nilang i-dismiss o i-acquit at that point, ay pwede naman nilang gawin. Kung sa tingin nila ay dapat ma-convict, ay pwede rin nilang gawin. Senate President Chis Escudero said na wala daw pong bawal na motion. Sa huli niya pong statement, sabi niya, asan daw po ba yung provision na nagsasabi na bawal ang isang senador na mag-create ng motion? Where is this coming from? Well, I cannot agree, unfortunately, with that statement. Kasi kahit sinong opisyal ng ating pamahalaan, kung ano man ang kanyang kapangyarihan, kailangan sasailalim pa rin siya sa nakalagay sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon, basic law natin yan. Ibig sabihin ng basic law, utos ng sambayan ng Pilipino yan sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. So whether you are a senator judge or a senator or just a regular government official, you have to follow the Constitution. Oh, so if not a senator judge, let's talk about the whole impeachment, in the whole Senate as an impeachment court. Can the Senate acting as the impeachment court, pwede po ba nilang i-dismiss ang isang impeachment nang walang isinasagawang trial? Sa tingin ko, hindi nila pwedeng gawin yon. In fact, kaya nakalagay sa ating konstitusyon na pag nandun na yung articles of impeachment, forthwith nga, di ba? Yung kailangan mangyari ay agad-agad ililitis ang kaso. Kaya kung sana, noong December, after na i-file yung verified complaint, ay nagsimula na yung trial, edi ngayon tapos na yon. At makakapag-focus ngayon ang Kongreso at ang Senado sa Pagbubukas ng... sa budget at sa ibang mga panukalang batas na dapat na maipasa. So, linawin ko lang din po yung role ng Senate in the Constitution. Sabi niyo po kanina yung Congress parang DOJ, kayo rin po yung nag-i-initiate ng impeachment complaints at nagbe-verify bago nyo iangat sa Senado. At ang Senado, ang role po nila initially is to convene as an impeachment court. And then sila po yung maglulunsad ng trial. And then sila ang magka-come up with a verdict. Yes. Yun po ang roles ng Senado dito sa impeachment na ito. Kaya pati yung suot nila, di ba, nag-iiba. Yes. Opo. Sila So yung they're not nagsusuot. acting as senators. They No. are acting as part of the impeachment court, as senator judge. Yes. All right. So I'm just gonna ask or pick your brains on this. Based on your political calculations, do we still see an impeachment trial on its way? Or with all that's happening sa mga motion na inaisasagawa, are we moving further away from that? Tingin ko ang magiging crucial dyan ay kung ano yung sentimiento ng lahat ng mga Pilipino. Kung ang paghalimbawa, makita ng mga senators na talagang iniintay ng buong Pilipinas yung paglilitis at gusto makita yung ebidensya,
I believe they will have no choice. Because at the end of the day, they have to answer also to the people. And kung malaking sugal sa kanila yon kung halimbawa, pagbukas ng sessions ay agad-agad i-dismiss imbis na agad-agad i-trial ang kaso. Kasi maaaring magkaroon ng malalaking repercussions yan sa lahat ng mga mamamayan, lalo na sa mga botante. Alright. So, inaantay po ba natin na sa pagbubukas ng Congress, may pag-usad tayong makita? Yun po yung status natin ngayon. Yun, doon ako excited at yun sana yung inaasahan natin mangyayari. So, banggitin ko na lang din po, the President Ferdinand Marcos Jr. stated in previous constant statements na he's not in favor of the impeachment. Although sinabi niya po that he considers it, he has strongly stated na mas marami pang mga problema na dapat tignan o mas gusto niyang tugunan. And he said na hands-off talaga siya, na iniiwan niya na yung House of Representatives and yung Senate pagdating sa mga impeachment proceedings. Do you think this also affects on how the Senate is acting? It might have an effect, but for me it's very clear that the President really has no role in terms of an impeachment case. Pwera na lang kung siya yung mismong subject ng impeachment. Otherwise, kailangan naman talaga hands-off siya at ang gagalaw ang Kongreso at ang Senado. Kanina po, nung tinanong ko yung mga parang parts ng proceedings ng trial, you keep on saying na ito yung sinasabi ng Constitution, ito yung sinasabi ng saligang batas natin. Can you give a general, clear explanation kung bakit ba tayo nakasandig sa ating saligang batas? Ano ba yung bigat at halaga nito? Lalo na sa mga mamamayang Pilipino, not even in the context of impeachment. Para lang po we have a general view on how important our Constitution is. Lahat ng kapangyarihan ng ating mga opisyal ay galing sa konstitusyon yan. At yung konstitusyon naman ay galing sa ating lahat. Kaya nagkakaroon tayo ng Constitutional Commission na galing sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Dahil hindi natin naman pwedeng iiwan lang sa iilan yung pagpapasya kung paano tatakbo yung gobyerno natin at paano magiging batas ang isang batas. Kaya lahat ng galaw ng mga opisyal sa legislatura, sa executive department, pati sa courts, sa judiciary, dapat susunod siya sa basic law na yun nga yung ating konstitusyon. Sa ibang mga bansa, meron din silang ganong konsepto. Sa ibang bansa, nakasulat din yung konstitusyon nila. Sa iba naman, it's more of yung ideals and principles of those who created the government and they set up their system of government. But in our case, it's very clear na kung ano man yung nakasulat sa konstitusyon, yan yung dapat susundan ng lahat ng opisyal ng pamahalaan at lahat ng ordinaryong mamamayan din. So I think what we're getting is, hindi naman natin pwedeng iwan lang sa piling mga tao or individual yung paglilid sa ating country. That's why we have the Constitution. At hindi lang siya papel, hindi rin lang siya batas na pwedeng basta palit-palitan. Siya yung mismong, sabihin natin, pinakapundasyon. Supreme Yes. authority. Pinakapundasyon ng lahat ng pwedeng gawin, kung sabihin natin legal o illegal. Alright, so going back to the impeachment, if what we're seeing now is it's unconstitutional, hindi siya nakapaloob sa ating saligang batas, who's to say or to prove that it's unconstitutional? Paano po to, parang may mga mananagot po ba sa pagtalikod nila sa mga sinasabi ng konstitusyon? Depende yan. Actually, may mga kaso na nakasalang sa Supreme Court. Ngayon po, with the impeachment? I think there are 4 cases already pending. Sino po ang before the naghahain court. nito? Sa pagkaalam ko, ang kampo ni Vice President Duterte ang nag-file. Pero hanggang ngayon ay... Pero who are eligible to file? Well, definitely the defense, the camp of the accused can question it. Also, kung meron adverse ruling ang impeachment court, pwede rin yan questionin ng prosecution panel. So, it depends as well, kahit may mag-file, kung ano magiging aksyon ng ating Supreme Court. So far, wala pa naman silang inilabas na temporary restraining order or injunction. Ang ibig sabihin nun, ang senyalis nun ay pwede niyong ituloy
ang case. Kung sa tingin kasi ng court talagang very immediate na kailangan ipigilin yung proseso, naglabas na dapat sila ng TRO. So wala pa po tayo Wala pa naman tayo na doon. ilalabas. So we can still look forward to the proceedings. So sa kabila po ng mga uncertainties na to, syempre, it's not over until it's over. And I'm gonna talk about your role dito sa impeachment na ito. Recently, you've been added sa 11-member na prosecution panel. How was this new role offered to you? At paano niyo po ito tinanggap? Well, linawin ko lang hindi pa naman ako official Opo. na kabahagi ng prosecution panel. But just like in the case of Kong Laila de Lima, we received calls from the speaker asking if we are open to joining the panel. At sa amin naman sa Akbayan, actually, ang Akbayan ang isa sa unang mga nagsulong ng impeachment endorsement kay Congressman Percy Sandanya. We've always been after accountability. Hindi naman ito issue ng personalan Kahit sino man yung naupong Vice President, kung may lumalabas na mga anomalya, o kaya Pangulo, ang paniwala namin, kailangan magkaroon ng pananagutan at magkaalaman kung ano talaga yung katotohanan. Kaya nga meron tayong impeachment trial para parehong panig ay may pagkakataon na ilabas ang kanilang ebidensya. Alright. May mga nailatag na po ba sa inyong specific roles or wala pang communications as of the moment? Wala pa at medyo pagdating sa strategy at tactics, ayoko munang pag-usapan yan. Kasi syempre, this is something we keep close to our chest. Alright. But do you see this, regardless of its status, do you see this as a priority na iti-take niyo po as you take the seat in the Congress? It's a constitutional priority, and as a lawyer and as a legislator, I believe it's very important that we finish this process and finish it as quickly as possible as commanded by the Constitution. Alright. So, Congressman, may mga nagsasabi po na hindi nyo strength itong impeachment in terms of specialization at may mga lumilitaw po online na yung mga makakaharap nyong defense ay mga bihasa. Any thoughts on this? Well, unang-una, 36 years po ako nagpupunta sa court. Ang aking legal education sa court ay nagsimula nung 13 years old pa lang ako at sumasama ako sa tatay ko pag nagpupunta siya sa court. Ako po ay naging private prosecutor ng impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada. I was the team leader of one of the articles of impeachment. I was also involved in the periphery in 2 other impeachment cases. Kaya may experience po tayo pagdating sa impeachment. At lalong-lalo na may experience tayo sa pagtatanong sa mga testigo, pag-o-object, pag-argue sa harap ng mga judge ay hanggang Supreme Court po. Ako'y humarap ng 7 or 8 times in oral argument before the Supreme Court. Kanina nga, bago tayo nag-air, kinikwento ko sa inyo na yan yung ultimate form of recitation para sa abogado. Naharap ka sa 15 justice at kahit ano ay pwedeng itanong sa inyo. And I highly think that it's not about the skills as well. Yung puso din sa pinopursong accountability talaga. One of the articles of impeachment po na lingid sa kaalaman ng marami kasi ang alam daw po ng most of the people ay yung impeachment, ay yung mga articles of impeachment ay yung syempre yung confidential funds or yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng presidente. But one of the articles of impeachment as well is yung involvement niya sa EJ case at saka sa Davao Death Squad, which is a subject you are well-versed with. Do you see this, your groundworks? Sabi nga po kanina, meron kayong humarap sa mga testigo. And as a human rights defender and lawyer, ito pong issue na to ay malapit sa advocacy at sa puso ninyo. And humarap kayo sa mga biktima at saka sa pamilya ng biktima ng EJ case. Do you see your groundwork during that time as a lawyer also contribute to this? Well, talagang nung panahon na yun, ako'y talagang kinakabahala ako yung nangyayari at kinagagalit ko rin na parang ginawa nilang napakamura yung buhay ng isang Pilipino. There were so many thousands of families who suffered because of the war on drugs and they all want justice. Whatever contributions I have made and the Free Legal Assistance Group and other groups have made dyan sa pag-iimbestiga at pag-document ng mga
EJ case, we would be very happy to see that it will bear fruit, either here in our country or in the International Criminal Court. So, as we close that role, ano po yung mga preparations niyo ba so far as a prosecution panel member? Although hindi pa officially authorized, ano po yung mga preparations? Well, binabasa ko na yung mga articles of impeachment. Inaaral na po at inaaral nire-review. na po. Nire-review ko rin yung mga rules of impeachment of the Senate. Tinitingnan ko rin yung mga nakuha ko ng mga documents that support the articles. Basically, yon. And of course, it's yung pagko-coordinate din is very important because when it comes to trial preparation, kailangan magkaroon din ng mga briefings within the lawyers and examination of the evidence and all of that na pag-uusapan as a team. So I'm looking forward to that in the weeks to come. Alright. So, nabanggit niyo po kanina na makikinig pa rin at harap pa rin sa tao ang ating gobyerno. Dapat. Yung question ko po ngayon is, may role po ba yung taong bayan? Can public outcry make a difference or a move in this impeachment? Sabi po natin kanina, we uphold the Constitution Supreme. And the Constitution itself says that the power lies on the people. So, is impeachment something that the whole citizenry has power over? Sa aking karanasan sa mga dating nangyaring impeachment, lahat ay dikit sa TV at radyo. Naalala ko nung impeachment hearings kay former President Estrada, papunta ako ng Senado para mag-attend ng hearing. Minsan, titigil ako sa sari-sari store. Nakabukas yung TV. Tapos pag tinatanong ko sila, sino nang nakasalang? Alam nila yung testigo. Tapos meron na silang opinion. Kinekwento nila, yung testigong yan, parang nagsisinungaling yan. So, all of us in an impeachment case, we become judges also. And that's part of our duty rin as citizens. Because sabi nga ng Constitution ay all government authority emanates from the people. That's probably why we are so interested pagdating sa mga impeachment cases. In terms of practical involvement, ano po yung magagawa ng publiko? Some people, these issues are yung mga articles of impeachment na nabanggit. Some people, close sa heart nila itong mga issue na ito. At isa sila sa mga taong naghahanap din ng mapapanagot. So, in terms of actively involving themselves in the impeachment, ang isang normal citizen, ano po ba yung mga pwede nilang gawin? Well, una, i-monitor kung ano yung nangyayari. Panoorin kung nagkakaroon ng hearings at ilabas yung kanilang saloobin, yung kanilang opinion dun sa mga nangyayari. Para sa akin nga, tulad ng nabanggit ko kanina, simple lang naman ang proseso ng impeachment at ito ay napapaloob sa ating konstitusyon. So pag nakikita natin na hindi nagkakatrial, maganda siguro kung mailabas din natin yon para naman makinig ang mga nasa pamahalaan, lalong-lalo na yung mga nasa Senado. Marami na tayong nakitang nag-share ng mga insights nila in social media. Yes. And that would be helpful. Yes, definitely. Alright, so as we look forward now, we believe in the justice system. Kaya naman po tayo nandito, tumatakbo pa rin kayo because we believe that there's still a system that's working. But let's say if the impeachment does not push through, ano po yung mangyayari kay VP Sara? How can we hold her accountable? Well, there's always the possibility of filing another impeachment complaint after the one-year period is over. One So, year from December po na nag-start yung yes. filing ng complaint. So that would probably come in 2026 or 2027. Another is the question of whether criminal cases could be filed against the Vice President. Klarong-klaro sa mga desisyon ng Supreme Court, pagdating sa Pangulo, habang siya ay nakaupo, hindi siya pwedeng sampahan ng mga kasong kriminal, hindi pwedeng umusad ang mga kasong ganon until after matapos yung kanyang term. Pero hindi pa clear sa ilalim ng batas natin kung may ganon din immunity ang Vice President. At sa pagkaalam ko, meron na yata mga iniimbestigahan na criminal case ang Department of Justice. So that would be another option or another way of holding her accountable. Alright, so linawin ko lang din po na ang impeachment, hindi nito makukulong si VP Sara kung mag-proceed man at ito man yung verdict na mabigay sa kanya. But an impeachment, hindi lang nito
inaalis lang nito sa posisyon? Ang purpose lang na is removal and if ever ay disqualification from running for a public office. But there are criminal But, charges. iba ang, iba pa po yung criminal charges. And ang criminal charges, sino po yung naghahawak nito? O sino po yung pwedeng magsampa ng kaso sa kanya nito? Well, ang dalawa yan, ang Office of the Ombudsman or ang Department of Justice, mga prosecutors ng DOJ. And meron naman pong lumalakad na kaso ngayon. Sa pagkaalam ko, meron. Yes. May mga, ang alam ko po yung NBI din, meron silang mga recommendations with their investigations. Apparently, yes. Alright. So, okay, this is moving outside the Constitution naman po. Do you think this is the best time to discuss our Constitution? Consider amendment or anything of the sorts? Lalo na po na paulit-ulit nating naririnig ngayon sa balita na hindi yan nakapaloob sa Constitution. Hindi yan yung sinasabi ng Constitution. And we keep on hearing about these gray areas that we have in our Constitution that most, if not some, take advantage of. Do you think this is the best time to discuss that? Sa tingin ko, dapat unahin natin yung pang-araw-araw na problema ng mga ordinaryong mamamayan. Nandyan yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, ng pagkain. Nandyan yung issues of food security, crisis sa edukasyon, unaffordable healthcare. Kahit palitan natin yung konstitusyon, nandun pa rin yung mga problemang yon. So maybe in the future, we should come up with a plan. Maybe sabihin natin 5-year or 10-year plan na babaguhin natin yung konstitusyon natin at pag-aralan na maigi. Para pagdating ng oras na yon ay handa na tayo. Both the government, let's get the help of experts and civil society to really look forward. Kasi totoo naman, there are some provisions that were very relevant in 1987, but maybe not anymore today. So darating din sa tingin ko, darating din tayo dyan. Madugo din po no, ang constitutional amendment discussion. Yes. And we need the right people for that. Yes. Alright, so as we head on the last parts of this interview, tanungin ko na lang po na, ano ba yung inaantay natin ngayon? Sabi niyo nga po, yung impeachment, isa siyang public spectacle na lahat talaga nakaabang. Pero dumating po tayo dun sa high na lahat ng tao talaga inaabangan kung ano nang mangyari. Hanggang sa ngayon, parang wala tayong naririnig. Biglang bumagsak yung mga balita tungkol dyan. Pero ano po ba yung inaantay natin as of now? Well, inaantay natin unang-una yung SONA. At pag nag-open na sessions ng both houses of Congress, doon na natin malalaman kung ano mangyayari doon sa ating impeachment case. Ay tingin ko, lahat tayo didikit na naman sa radyo at sa TV pagdating ng July 28 at mga susunod na mga araw. Are you positive that the impeachment trial is magpo-proceed pa po? Well, I'm always optimistic, especially when it comes to the rule of law. Kailangan na positive ang tingin natin dyan. Kasi nararapat lang naman na matuloy yung proseso. Alright, so sa huling katanungan lang po, what can we expect from you as Akbayan Party List representative sa mga susunod po na buwan? Kami po sa Akbayan ay mga fiscalizer. Ang tingin namin, ang aming tungkulin bilang mga mambabatas ay maging boses ng lahat ng mga sektor ng ating lipunan na palaging nagiging biktima ng injustisya at palaging dehado pagdating sa pang-araw-araw na buhay. Kaya marami kaming nakalista na mga gustong investigahan at mga maipasang mga batas para sa ating youth sector, para sa ating mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, mga katutubo, LGBTQIA community, mga kawimenan natin, mga kababaihan natin, at iba't ibang sektor na talagang minsan ay nakakalimutan at hindi naalagaan ng mga mambabatas. So we are determined to fight for all of them. And we are gonna watch you succeed in doing that, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman. And that has been Akbayan Party List Representative Congressman Chel Jokno on his thought on impeachment and his role as a member of the prosecution panel. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo. Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento, mula sa iba't ibang anggulo, dito lang sa Point of View.